Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. At sama-sama rin tayo maghanda ng ating kalooban, magsisi sa ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop at niloob mong maging mga anak, sa liwanag mong kaloob ay lagi mong pagpalain. Huwag mong ipahintulot, sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang lahat po ay magsiupo at ating pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di naghahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kinahihinatnan ng mga napapailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa kita'y pinupuri, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ayawitin ang lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal iyaong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigma sa luha sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, upoon ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, upoon ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtitipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng ating Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipon-punan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin. At ipatong ninyo ang inyong mga kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo na lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa paggagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti, kundi bagkos lalo pang lumala. Narinig niya ang sinabi ni Jesus, ang mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakita po niyo nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na luminga si Jesus, hinanap ang humipo sa kanya, palibhasay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka sa iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak, sabi nila. Bakit pa niyo aabalahin ng guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Na dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao, may mga nananangis at nananaghoy. Pumasok siya at kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at ang 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad, siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit ipinagbili ni Jesus na huwag ipalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang lahat po ay magsiupo at taimtim nating pakinggan ang homilya. Sa mga mahilig manood ng TV, after
24 Oras, may isang telenovela na ang title ay First Yaya. Istorya ng isang presidente, si Gabby Concepcion, na in love sa kanyang paboritong kasambahay o yaya. Kaya siya yung first yaya. Habang iniistorya yung pamamahala niya bilang presidente ng bansa, kasama rin iniistorya yung love story niya sa kanyang katulong. Ang tawag sa ganitong category ay parallel narrative. A story, and within that story is another story. Dun po sa medyo may edad na, o medyo kaedad ko, mayroong istorya noon na movie, The Titanic, tungkol sa isang malaking ship na bago lumubog ay may isang istorya, love story sa loob ng istorya ng malaking barkong lulubog na Titanic. The love story between Rose and Jack. Itong dalawang istoryang ito ay sabay na nangyayari. Sandwich yung isang istorya. Kaya sila ay narrative, pero may kaugnayan sa isa't isa. Kung papaano ang barko ng Titanic ay lumubog, gayon din naman, kinakailangang maging matibay ang pag-ibig ni Jack at ni Rose. At namatay si Jack, kaya natapos na rin yung kanilang pag-ibig. Dapat may parallelism, may pagkakatulad. Ang Ebanghelyo ngayon ay example ng parallel narrative sa English literature. Bakit? May isang malaking istorya, si Jesus ay inimbitahan ni Jairo, isang Roman official, dahil yung anak niyang dalagita ay mamamatay. So pumunta si Jesus. Along the way, sa kanyang paglalakad, may isang babaeng umeksena na dinudugo at gumaling nung hipuin niya ang damit ni Jesus. At sabi na, sino ang humipo sa akin? At sabi ng babae, inistorya niya ang nangyari kung bakit siya gumaling sa paghipo sa damit. At nung gumaling na yung babae, nagpatuloy na uli sa paglalakad si Jesus at ang pinagaling naman ay yung anak ni Jairo. So mapapansin niyo po yung literary style ni Saint Mark. Isang malaking istorya tungkol sa pagpapagaling ng anak ni Jairo, ngunit sa loob ng istoryang yon ay merong maliit na istorya pa tungkol naman sa pagpapagaling sa isang babaeng dinudugo. Pero ang pangalawang tanong, what makes them parallel? Ano yung connect nung dalawang istorya? May tatlong bagay. Una, sino yung pagagalinging anak ni Jairo? Dalagita, babae. Sino yung babaeng dinudugo na humara sa daanan? Isa rin na namang babae. Pareho silang babae. Pangalawa, ilang taon nang dinudugo yung humipo sa damit ni Jesus? 12 years nang dinudugo. Ilang taon na yung anak ni Jairo na mamamatay? Dalagita, 12 years old. Parehong babae, parehong 12. At pangatlo, ano ang sakit noong babaeng humipo sa kamay ni Jesus? Dinudugo. Alam niyo po ba, sa Bible, kapag ang babae, dalagita, ay umabot na sa 12 years old, posibleng nagsisimula na siya ng kanyang menstrual period. Dinadat na, dinudugo na. Kaya tinan niyo yung element ng blood. Andun din sa babaeng humara at nagpagaling, dugo. At ito namang 12 years old na dalagita ay bago pa lamang nagkakameron ng mens. Tatlong bagay. Babae, 12, at parehong dinudugo. Ano pa po yung element? Ano ngayon kung pareho sila ng istorya? Ang tao ay binibilang lang na isang tao kung siya'y babae na umabot na ng 12 years old. Kapag hindi pa siya 12 years old,
Hindi pa siya kino-consider as a total person, full person. Kaya nga pag minsan, kapag may utang yung tatay, pinangbabayad yung anak, wala pa naman siyang 12. Kasama pa sa aking mga properties yan. Kaya nung unang panahon ay may slave. Sapagkat pwede pa siyang ibenta, pwede pa siyang ipagbili kasama ng kanyang mga baka, hindi pa siya tao. Ang inaantay niya, kailan ako magiging tao? Pag nag-12 ka na, may mens ka na, pwede ka nang magsilang ng sanggol. Pwede ka nang magbigay ng buhay. Then you will be counted as a person. Inaantay nila yung edad na yon. Ang problema, yung pinakaantay-antay nung tatay na balang araw 12 na ang aking anak. Sad to say, doon naman siya mamamatay. Kaya andun yung frustrations ni Jairo kung kailan pa nag-12. Kaya makikita niyo po yung element dito ng blood at saka yung buhay. Pangalawa po, ito pong dinudugo ng 12 years na, kung ito ay si Mary Magdalene, ay ito po yung prinsesa ng mga prostitute, the queen of all prostitute. At sabi ng ibang books, mahina sa kanya ang 7 customer na lalaki kada gabi. At dahil lagi siyang nabubuntis, dahil siya ay trabaho niya ang maging prostitute, ay lagi siya nagpapa-abort. At sa kakapa-abort niya, kinakaskas yung kanyang ovary hanggang magnipis na yung lining at hindi na makahold ng dugo. Kaya kahit saan siya pumunta, natulo ang dugo niya. 12 na taon na siyang prostitute at kada gabi ay 7 lalaki at kada buntis ay raspa. Kaya dinudugo siya at nangangamoy na din. Pero, noong siya'y hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus, natuyo ang dugo at siya'y gumaling on the spot. Maraming mga istorya dito, lalo na hinipo. Sa English ay touch. Yun ang nakatouch sa kanya nung somebody ay lumingon at naghanap sa kanya. Sabi ng ibang books, matagal ng panahong walang pumapansin sa kanya. Nobody believes in her. Parang wala siyang dignidad. Until one person walked by at sabi, nasan ka? I'm interested with you, papagalingin kita. Yun ang nakatouch sa kanya. Anyway, ano ang point? Nabuhay. Yung prostitute natuyo ang dugo. At yung anak naman, yung bata, sabi, Tali Takumi, bumangon at nabuhay. Ang blood ay symbol ng life. Kaya po ang mga iglesia ni Kristo, hindi nainom ng dugo. Bawal sa kanilang kumain ng dugo. Bakit? Ay buhay ng baboy. Pag kinain mo yung dugo ng baboy, ay di kinain mo yung buhay ng baboy, ay di magmumukha kang baboy. Kaya ingat po tayo, medyo lumalaki na rin ang bilbil. Ang ating hitsura, bakit? Kumain ka ng dugo ng baboy, hindi baboy. Ay nung unang panahon, kinakain nila ang dugo ay hilaw. Ay ngayon naman po ay luto na, ay pwede na. Ito pong blood, kahit sa misa, mapapansin ninyo, may body of Christ, yung ustya, at merong wine, blood. Yung body ay may buhay. Bakit? Yung body na ustya ay merong wine, merong blood. Kaya mahalaga itong element ng blood sa Ebanghelyo. Naging 4 na. Babae, parehong 12, parehong dinudugo, at parehong binigyan ng buhay. It is a big story, yung paglalakad ni Jesus from Jairo, papunta sa bahay ni Jairo, pero sa gitna, may isang eksena at binuhay yung isang babaeng matagal nang dinudugo. Sa ating buhay, marami raw pong ganito ring element ng literary style, ng narrative pero parallel. Una, ang tao ay maraming dualism within him. 2 ang nangyayari. Una,
maraming tao ang hindi niya mai-express ng lubusan yung kanyang sarili sapagkat marami ang maapektuhan. Halimbawa, ikaw ay nanay, ikaw ay tatay. Pagising mo sa umaga, mainit ang ulo mo. Isipin mo muna bago ka magmura. Baka maraming maapektuhan, masira ang araw nila. Sometimes, kahit masakit ang iyong nararamdaman, you are broken-hearted, you are frustrated, but you have to smile. Maraming tao ang nagpe-fake. Pag minsan nga, kapag marami nang tayo nagmamask, hindi mo na alam kung sino nakangiti o hindi. Meron ding nakapinta na mismo yung labi na nakangiti sa kanyang mask. Pagtingin mo, kala mo yung nakangiti, yun naman pala ay painting lang ng nakangiting labi. Pero, sa behind that mask, makikita mo na baka nag-i-struggle din siya sa kanyang mga trials sa buhay. Kahit tabunan natin ang ating sarili ng mask to cover that sadness deep within, tingnan mo ay hindi sa labi. Madaling ma-fake ang ngiti sa labi. Ang tingnan mo ay mata. Kahit ngumiti yan ng ilang beses ang labi, pero makikita mo sa loob ng kanyang mga mata, the deepest loneliness and sadness. Andun yung kalungkutan behind that smiling face. Hindi mo ma-afford na malaman nila na may dinadala kang pagsubok. Ang madaling sagot ng Pilipino pag may nakasalubong, kumusta ka? Mabuti. Kumusta ang pamilya mo? Mabuti. Kumusta ang asawa mo? Mabuti. Kaunti pang tanong, iiyak na yon, hindi naman talaga mabuti. Andun yung struggle deep within. Because behind that external story is another story deep within your heart na ikaw lang ang nakakaalam. Pangalawang element po ng ating relationship with God. Napakaraming tao ang gustong magpakabuti. Gusto nang laging magsimba, gusto nang umiwas sa barkada, sa sugal, sa inom, sa sabong. Pero pag minsan, andun pa rin yung tendency to commit sin. Napakahina ng tao. Di yun napapansin, there's always that dualism, dalawa ang pagkatao. Isang trying to be holy at isang taong mahina sa isang katawan na lagi pa rin nagkakamali at nagkakasala sa kabila ng ating pagsisikap na magpakabuti. Ang tawag po doon ay concupiscence. Simula nung nagkasala si Eva at si Adan, naging mahina na ang tao, there's always that tendency to commit sin. Ano po ang sagot? Actually, it's a lifelong process. Habang buhay, andun palagi yung struggle. Depende kung sino ang makakaabot hanggang huli. And only God can help us as long as we aspire to be holy kahit nagkakamali pagminsan. Sa kahuli-hulihan, may isa pang element ng struggle. The struggle between you among people and you within yourself. Halimbawa po, ako ay si Father George at ako ay iniimbitahang magmisa, magbinyag, magkasal. Pero sa kabila ng pagiging Father George, ako pa rin ay si George, tao. Sa inyo rin po, ikaw ay tatay. Nagtatrabaho ka ng 1 linggo, binubuhay mo ang iyong asawa at mga anak. Pero, kahit ikaw ay si tatay na si Robert, at the end of the day, pag pinatay mo na ang ilaw sa gabi at nagsusulo ka na sa kwarto, wala na yung tatay na Robert, ikaw ay si Robert. Ganyan ang isang ina. Pakainin mo ang iyong anak, linisin mo ang buong bahay, ikaw ay teacher, ikaw ay principal, kilala ka nila bilang hepe, ka-employer. At the end of the day,
pag pinatay mo na ang ilaw, ikaw lamang ay si Maria. Bakit ko sinasabi yon? There are times that we act, we live according to our status and expectations of other people. Kinakailangan magpakabait ka. Bakit? Sir ka namin. Pulis ka. Kinakailangan magpakabait ka, ikay pari. Si Father George. Pero, how about si George? Nawawala na yon. Ang tanong ko pag minsan, when was the last time na nagsulok ka at tinreat mo yung sarili mo sapagkat matagal mo nang hindi nakakausap yung sarili mo? When was the last time na nag-invest ka ng isang oras that kinumusta mo at tinanong mo yung sarili mo? O kahit kumain ka ng isang masarap na chami, sulo ka lang, hindi kasama yung asawa mo, hindi kasama yung anak mo. O bumili ka ng isang magandang damit para sa iyo. May mga pagkakataon, we love other people, but we fail to love ourselves. May mga pagkakataon, kinukumusta mo silang lahat, pinaglilingkuran mo silang lahat, pero kailan mo kinumusta yung sarili mo? Kailan ka naging okay sa sarili mo? Friends mo sila, magaling kang bumarkada, oo, baka stranger ka sa sarili mo. Mga kapatid, there will always be a story behind an story. Pero may isang element, wag nung kakalimutan, yung parallelism, yung pagkakatulad. Sabi ko sa sarili ko, ako ay si Father George. Pag minsan ako may kahinaan, lumalabas yung hindi Father, yung George lang talaga. At pag minsan magka-split. Pero ang prayer ko, balang araw, maging identical ito. Na wala ng Father George, wala ng George. Wala ng inang si Maria at si Maria lang. Wala ng dualism. You will be who they think they are, and you will be as you believe you are. Maraming panahon na kinakailangan nating gumawa ng istorya just to be accepted. Ang tanong ng iba, pag nakilala mo ba kung sino talaga ako, will you still love me? If you will really know who I am, can you still accept me? Kapag ang sagot mo ay no, gagawa ka ng fasad, takip, para maitago mo who you are. Para ang ipapakita mo lang image ay hindi ikaw yung gusto nilang ikaw. Sapagkat gusto ka nilang mahalin bilang ganong image, hindi bilang ikaw. Sana dumating yung panahon na wala ng ganong dualism. Wala ng cover, wala ng pasad. What is standing before you is the real you. And only then, kapag totoo ka na sa sarili mo, doon ka lang makapagmamahal sa ibang tao ng totoo. At doon ka lang makakapagmahal sa Diyos ng totoo. Only when you become you, that you will truly love other people. Magsitayo na po ang lahat para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nakatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin.
nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Parito siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ipinamalas ni Jesus ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating Ama, yamang tayo ay patuloy ding nagsisikap na ibigin siyang tunay. Ang ating itutugon, Panginoon, pagalingin mo kaming umaasa sa iyong habag. Panginoon, pagalingin mo kaming umaasa sa iyong habag. Para sa simbahang pangdaigdig, upang dalhin ng mga mananampalataya ang bagong buhay at pag-asa sa mundong tumatangis, manalangin tayo. Pagalingin mo kaming umaasa sa iyong habag. Para sa pagkakasundo ng lahat, upang magtulungan ang mga komunidad para bigyan tuldok ang karahasang nagwawasak ng mga buhay, manalangin tayo. Pagalingin mo kaming umaasa sa iyong habag. Para sa mga bata at kabataan, upang lumakad silang bilang mga tagasunod at kaibigan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kaming umaasa sa iyong habag. Para sa komunidad ng ating parokya, upang ang bawat isa ay magpahalaga sa regalo ng buhay at gawin ang lahat para pangalagaan ito, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami umaasa sa iyong habag. Para sa mga may karamdaman, nalulumbay at walang nagmamahal, upang matanto nila ang nagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo sa kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kaming umaasa sa iyong habag. Para sa mga kasapi ng pag-ibig sa kapwa at tagapagtaguyod ng responsableng mass media, upang kalingain nila ang mga pinabayaan at tinalikdan ng lipunan, manalangin tayo. Panginoon, Para sa mga yumaong kaanib ng pag-ibig sa kapwa at lahat ng lumisan na sa mundong ito, upang pagkalooban sila ng walang maliw na kapayapaan sa piling ni Jesus na matagumpay sa kamatayan, manalangin tayo. Ama naming mawain, ibinunyag mo ang iyong pagmamahal sa amin sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Naway hanapin namin ang aming sarili. Kapag natagpuan namin ang aming tunay na pagkatao, matutuhan naming mahalin sila, lalong-lalo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo at tayo po ay dadako na sa pag-aalay.
Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling noon lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya siya kinalingan ng mahal na Birhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambay ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang unat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayumang banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo, ni Emilio na aming Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, o Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin naman nakagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan, upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman, ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, sasailalim sa pagsusulit, mga magngingibang bansa, ganun din po ang mga magpapabasbas ng mga religious articles para sa espesyal na panalangin at pagbabasbas. Ama naming makapangyarihan, pagpalain niyo po ang mga nagdiriwang ng kaarawan, bigyan ng mahabang buhay, malusog na pangatawan, malayo sa mga virus at karamdaman. Gayon din naman ang mga mag-asawa, lalo pang maging matibay ang kanilang pagsasama at pagpalain mo ang kanilang mga anak, nawa silang lahat ay maging successful balang araw. Pagpalain niyo din pa mga kukuha ng exam, makakuha ng mataas na grado at makakuha ng magandang trabaho. At gayon din naman po, ang mga magpapabasbas na mga articles, nawa basbasan mo ang mga imahin, mga rosaryo, dasalang ito, upang makatulong sa kasalukuyang buhay sa kaunlad sa paggawa ng kabutihan hanggang mata mo ang ligaya ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga may kaarawan at anibersaryo ng kasal sa simbahan. Ngayon pong araw na ito ay ang kaarawan ng ating tagapagdiwang, Reverend Father George Vargas. Kaya't binabati po natin siya ng maligayang kaarawan. Happy birthday po, Father George. Palakpakan po natin siya bilang pagbati. Salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.